Doon ako nahihirapan pag may ubo ako. Sakit. Sakit guys. Masakit pa siya sa broken hearted. No, masakit talaga. Lalo sa gabi. Pagkatutulog na ako, mas na-atake siya pag nakahiga ako. Masakit sa ulo, masakit dito. Pag-apa kasi. Mamaya guys, maliligo ako. Tapos, pakikita ko sa inyo yung sugat pagkapapalitan ko siya ng bandage. Tingnan natin kung ano ng itsura. Pero alam ko pag-apa rin. Yun lang guys. Medyo makati yung lalamunan. See you later. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, update ko po kayo sa aking thyroid na para last week. 1 week na po siya. So, pakikita ko sa inyo kung anong itsura na after 1 week. Okay yung opera ko nung itong second operation kaysa sa nung first operation last February 20 kasi nung first operation nawalan ako ng boses at saka hangin. So kailangan isa lang yung natanggal do sa thyroid ko. Then last week October 23 yung sunod naman yung pangalawa naman yung tinanggal. Yung right, sorry. Left yung natanggal last February, and this October 23 is yung right side naman. So, after operation, may boses ako, so good. And, yun nga lang, sobrang dizzy. Lagi akong naliliyo. Nung pagkalabas ko dun sa recovery room, nung dinala na ako sa room, sobrang liyo ko hanggang 3 days. Hanggang ngayon, lagi pa rin akong naliliyo. So, hindi ko alam kung yun is connection sa anesthesia or sa goiter or sa thyroid or hindi ko alam. Sabi nung doktor nung nasa hospital pa ako nung nagre-recover to nung 2 days, sabi nila is epekto yun nung anesthesia, yung pagkaliyo ko, pero it's 1 week now. Hindi naman ganun ka-sobra yung ka-bad yung pagka-dizzy ko. Pero
mas malimit akong naliliyo ngayon at saka mas namaga, mas nag-swelling yung opera sa akin. Kung napapansin nyo, mas malaki dito sa harap. Kasi paga pa rin siya. Nag-swelling pa rin sa loob. Dati hindi naman ganun. Nag-swelling pa rin pero hindi naman siya ganun ka laki. We will see. 1 week pa lang naman. So yan guys, pakita ko sa inyo. So guys, baka napapansin nyo yung katabi ko. Yan pala yung aking gwardiya dito sa bahay. Lagi siyang gising. Hindi siya natutulog. Yan ang aking gwardyang cute. Pakikita ko sa inyo yung aking try natin tanggalin. Nung last time, yung first time na opera sa akin, yung doktor ko ang nagtanggal nito after 2 weeks. So ngayon 1 week lang. Tatry kong tanggalin akong mag-isa. Try natin kung kaya ko guys. Tingnan. Parang di ko kaya. Ay. Sakit guys. Parang hindi ko siya kayang tanggalin. Siguro yung doktor na lang. Ano sa tingin nyo? Nangangati kasi siya guys. Pero masakit siya. Ako tayong salamin guys. Tatakot ako. Sakit. Tanggalin ko ba? I'm not sure guys. Sakit niya. Kaya ko to. Wait lang. Kailangan ko ng cream, maybe, or alcohol. Wait lang guys. Guys, kumuha ko ng alcohol. Nakadikit kasi siya ng sobra. Ito siya guys. Mahirap pala to. Hindi man ako doktor. Pero sabi naman nung nurse, pwede ko daw tanggalin. At saka sabi pala ng doktor sa hospital. I'm sure close na to. Hindi na siya tutuko.
katikasin niya guys. So nagkakaroon ako ng, kita niyo to. medyo may sugat na ako dito. Kasi kinakamot ko siya. Kasi. Kaya ko to. Guys, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Guys, mga 5 minutes na ako nagtatry dito. Guys, kaya ko to. Matatapos ko to bago mag Christmas. I'm sure bago mag Christmas natanggal ko to. Ang kulit ko kasi. May check up ako next Thursday sa doktor ko. 1 week pa. Dapat pinabayaan ko na lang siyang magtanggal. Sakit guys. Masakit siya kasi namamaga pa rin. So nakadikit kasi yung nakadikit sa balat na namamaga. Ganyan na lang guys. Sorry. Kaya kayo guys, ingatan nyo ang health nyo. Alam nyo ba na ang ating thyroid, isa siya sa pinaka-importante sa ating organs sa katawan natin. Like nang sinasabi ko, akala ko yung puso pinaka-importante, pero ang thyroid pinaka-importante din sa atin kasi yan ang nagpo-produce ng hormone sa ating katawan. So kapag wala tayo niyan, katulad ko, wala na ako ngayong thyroid, pero sa tulong ng aking medicine, yun ang
Yung medicine ang mag-produce ng aking hormone. Kasi, ang thyroid natin, siya nagpo-produce ng hormone. So, kung wala tayong thyroid, yung nervous system natin, immune system, hihina siya. So, kakonekta siya ng ating puso din, ating mga nerves. So, kung walang ganun, malapit na mautas tayo maaga. Pero ako, hindi naman ako mauutas ng maaga, guys. Kasi magte-take ako ng medicine. Habang buhay ko nang iti-take yung medicine, guys. Para sa aking hormone. Ganun pala to kadikit. So guys, baka inisip nyo bakit wala akong gloves or guantes. Pwede din namang meron. Pero malinis po ang kamay ko. Bago po akong ligo. And yung nilalagay ko pong cream is alcohol. Alcohol and yung basta meron siyang disinfect. Guys, kanina po ako nagtatanggal dito. Yan pa lang. Kukunti na siya, guys. Kaso ang hirap. Sakit kasi. Kaya ko to. Guys, hinamatay na yung kasama ko, yung gwardiya ko dito. Nakita niyo ba yun sa likod ko? Nahimatay na siya sa takot. Ayun guys. Nahimatay na siya. Hello. Natumba na siya, guys. Hindi niya kineri. Tignan nyo guys, kung di ko siya tatanggalin lagi kasi siyang nangangat eh. Yeah! Natanggal ko siya guys. Sorry. Alam nyo last February, yung unang opera sa akin. 3 lang na ganito yung nakadikit dito. So, hindi ko alam kung mas lumaki ba yung hiniwa nila, yung inopera nila. Or the same. But last year, 3 lang ganito. Ngayon, 1, 2, 3, 6. At last February. Kung nakikita nyo, mas nakalobo siya dito sa una. Hindi siya ganyan dati. So, yun guys. After 1 year. No, I think more than 10 minutes kung tinatry tanggalin. Pero at least na-carry ko guys. Lagyan natin siya na
Ito, itong parte to. Paga siya. Dito masakit. At dito. So ito guys, after 1 week. Hindi na ako takot like last February. Nung last February, hindi ko talaga siya mahawakan. Natatakot ako baka kasi na sariwa pa or fresh pa yung opera. Kaya hindi ko siya tinanggal. Pero close na naman siya. Sa loob, hindi pa talaga siya magaling. Ramdam ko. Yan guys. Sorry guys. Pangit ang itsura. Ang pangit. Pero yan po. So guys, nahimatay na yung kasama ko sa gilid. Nahimatay siya. Natakot siya. Kaya mo pa ba? Kaya yan. Bangon. So guys, yun lang po ang update. Next time ulit. Kaya kayo alagaan nyo yung thyroid nyo. Napaka-importante yan. Yung health nyo. Alagaan nyo. Hirap. Ang hirap ng may problema sa thyroid. Laging pakiramdam mo may masakit sa'yo, hindi mo alam kung saan part. Kasi nga, yung hormone ko, hindi na siya nagpo-produce. Yung thyroid ko, hindi na siya nagpo-produce ng hormone. So, pero ngayon, mag-take na ako ng medicine. Babalance na lang yung dosage. So, every 3 to 4 weeks, meron akong blood test sa thyroid para makita yung level ng aking hormone ng TSH para malaman kung how many dosage yung ite-take kong medicine. So yun guys, see you next time. Thank you for watching. Tatayo natin siya. Hindi niya na kinere. Kawawa naman. Oh. Bye guys. Sorry guys. Pangit ang itsura. Ang pangit. Hi guys! May update lang po ako about sa aking thyroid. So, nung naoperahan ako noong October 23, 2023 last year, yung second operation ko, October, November, December, January. Now it's February, almost 4 months nang nakakalipas. So, update ko lang kayo. Kasi galing ako ngayon sa pharmacy para bumili nung aking maintenance na tablet for my thyroid. So, update ko lang kayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga gamot na ininom ko simula nung na-detect na meron akong thyroid. Pakita ko sa inyo ang mga gamot guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, yan ang mga gamot. Marami na dyang naubos o wala na, yung nainom ko na siya.
Pero, ito nung 2020, nung medyo sa tingin ko may symptoms ako ng thyroid, nagpunta lang kami ng pharmacy. Nagtanong lang ng sa thyroid, ganyan, ng iodine. So, ito ang binigay nila. Kaso, ang problema namin, nagpunta lang kami direct ng pharmacy nang walang tanong nang walang check-up ng doktor. Ito palang iniinom ko, ito palang binili namin. Hindi pala to good sa aking thyroid. Kasi nung na-detect na may thyroid ako, hyperthyroidism ang meron ako. Nung sobrang payat ko, hyper ang meron ako. So, hindi siya allowed sa akin. So, nung na-check up na ako at na-detect na may hyperthyroid ako, ito ang binigay nila sa akin. Nag-start muna dito ng 5 mg. Kaso, hindi siya na-effect sa akin hanggang sa itinataas nila ng pakonti-konti. Kaso, nagkaroon ako ng allergy sa carbimazole. Nung itinaas nila ang milligram kasi hindi siya, kumbaga hindi nagbabalance yung hormone ko, parang hindi nagagamot ng carbimazole. Ito, yung thyroid ko. So, pinalta nila. Naging thiamizole. Sa hyperthyroid din ito. Naging thiamizole yung gamot na binigay nila sa akin. Pinalta nila ng brand. So, every month, may check-up ako nun, may blood test. Tinataas din nila, ganyan. Kaso hindi rin siya nag-work. Tapos pagkatapos nun, ang naging option ko na lang is, nung hindi nag-work sa medicine yung aking hyperthyroid, ang option ko is radioiodine how to say this? Radioactive iodine or operation. Ang pinili ko nun is radioactive. So, ganun ang ginawa ko. Pero after that, hindi din siya nag-work, lalo siyang nag-worst. So, ang sumunod, nagpa-opera na lang ako nung February 2023. Kaso, nagkaroon din ng problema doon sa unang opera. Na-detect nila na mawawalan ako ng voice at yung thyroid na tatanggalin nila, nakadikit siya sa focal nerves. Basta may nerves tayo sa may focal natin na yun ang nag-help para magkaroon tayo ng boses. Nakadikit siya doon. So, kapag tinuloy na yung opera, pag tinanggal nila yung isa pa, mawawalan ako ng boses. Tsaka nawalan din ako ng hangin noon. So, kailangan nilang stop, isa lang natanggal. So, nitong October 2023, October 23, 2023, yung nung nag-heal na yung first operation ko nung February 20, nag second operation ulit ako. Nag-second operation ako. So, natanggal na yung dalawa kong thyroid. Ngayon, wala na akong thyroid. Need ko na ng maintenance. Pero, hinahanap pa rin yung, lagi, every month, meron akong blood test. At, yung para mabalance doon, kung anong dosage ng gamot ang iinumin ko. Normally, after operation, every 2 times per year, ako may blood test. Kaso sa ngayon, hindi pa rin nakokontrol ng gamot kung anong dosage ang kailangan kong inumin. Kasi hindi pa yung hormone ko, hindi siya nagbabalance hanggang ngayon. So,
nung after operation, ito yung reseta na binigay nila sa akin, 100 milligram ng L-thyroxine. Then, after a month, nung nag-blood test ulit ako, nung yung kinokontrol yung sa thyroid, yung blood test ko sa thyroid, hindi enough itong 100 milligram. Sobrang, hindi siya, kumbaga, hindi siya enough para mag-produce ng hormone. So, ito, tinaas nila ng 150, from 100, tinaas nila ng 150. Nung after, ng second month. So, nitong after third month, ibinaba nila ng 125. Kasi depends ngayon sa kung ano result ng aking blood test sa hormone. Itong 125. So, today, last week, today is February 2. So, it's October, then November, then December, then January, until January. Now is February 1 nung ako ay nagpa-blood test. So, today is February 4, 2024. Nung tinawagan ko sa result ng aking thyroid, ito naman ang binigay nila sa aking reseta ng gamot. Naging 88 naman, pero iba siya. So, hindi ko alam kung ano pa rin siya. Ito sa hypothyroidism. Hypo na ako simula nung nawala na ako nung na-opera na ako, nung wala na akong thyroid. Ito, para sa hyper. Itong dalawa, hyperthyroid. At ito nung hypo. Kaso kung itong hypo, yan. Every month, iba't iba yung, yung dosage ng gamot ko. So, kahit hindi ko siya nauubos, kailangan kong bumili ng ibang dosage kasi hindi ko siya pwedeng inumin kapag mataas ang dosage. So, this month, ito naman yung nakareseta sa akin na iinumin ko, guys. So, yun lang, guys. Gusto ko na update sa inyo na hindi porket may goiter ka o kung may thyroid o may goiter, is kung ano yung iniinom na gamot ko, yung iniinom ng gamot na kakilala mo, ng ibang tao na may goiter, parehas, hindi po ganun. Kailangan talaga na-check yung blood test mo, yung hormone mo, ganyan. Hindi yung basta na lang iinom ng gamot. So, yun guys, ang update ko sa thyroid ko sa ngayon. Hindi pa rin na hahanap yung saktong dosage ng gamot para sa akin. Kasi normally, after the operation, kahit 2 times per year na lang ako may control or blood test para malaman kung okay ba yung dosage ng gamot, kung kailangan itaas o ibaba. Pero sa ngayon, every month. Then, yun guys, update ko kayo sa susunod. Nga pala yung voice ko, okay naman ako. Yung leg ko, ito yung scars. Hindi naman siya ganun kalaki. Tsaka sobrang inaalagaan ko siya lagi. Minamassage ko siya at nilalagyan ko siya ng cream. Minsan, pag sobra akong madaldal or mikimik or nagkakakanta, yun, minsan parang maririnig nyo yung boses ko, nag-iiba. May boses pa rin naman, kaso minsan siguro napapauso, naliit yung boses ko, ganyan, o nagiging karal-kal. Hindi, basta ganun lang ang boses ko. Pero okay naman lahat. Yun yan lang. Kinokontrol ko din nga pala yung pagkain ko at saka yung katawan ko kasi nung na-opera na ako, nung naging hypothyroidism ako, grabe talaga, ang bilis kong lobo talaga. Hindi ko siya makontrol kasi nga dahil nung wala na akong thyroid, so sa medicine na lang, yung medicine na lang natulong sa akin para mag-produce ng hormone. So, sa ngayon, nagda-diet ako, nagdi-discipline ako na tinatry kong hindi ganun karami at mas marami ngayon na kinakain ko is healthy food, hindi katulad ng dating kahit
kahit ano kakainin ko, ganyan. Sa ngayon hindi na. Tina-try kong maging healthy ng konti para hindi lalong lumala yung thyroid ko at sana mag-balance na siya soon yung level ng hormone para yung dosage ng gamot hindi na siya papalit-palit. Para every month hindi na rin ako lagi nasa doktor para magpa-blood test. Yun lang guys. Balitaan ko na lang ulit kayo next time. At sana ingatan niyo din yung sarili niyo. Kasi once talaga na nagkaroon ka na isang sakit na kumbaga habang buhay ka ng ang hirap, kumbaga lagi nasa huli ang pagsisisi na, hindi ko iningatan no'n or ganyan." Pero siguro kahit naman nag-iingat kung may dadating talaga sa'yo na gano'ng sakit, kailangan mo kasi pero ngayon mas doble ingat. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Ingat po kayo lagi. Thank you sir for the support.